Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang movie na Riot. Ngunit bago natin ito simulan, ay maaari ba akong makahingi ng pabor? Paki-like naman ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. I-click mo na rin ang notification bell. Muli maraming salamat kaibigan. Nagsimula ang kwento sa pamamagitan ng pagpapakita sa isang pulis na nagngangalang Zilong, na ipinadala upang maghatid ng pera kay Balmon. Si Balmon ay isang bilanggo na itinuturing na isang high-profile inmate sa loob ng Muntinlupa na mayroong espesyal na kulungan sa bilangguan, at kumpleto din siya sa mga bantay. Kahit na siya ay nasa kulungan, si Balmon, na isa ring drug lord, ay nagagawa pa ring magpatakbo ng kanyang negosyo at magbenta ng mga droga sa loob at labas ng kulungan. Hindi lamang iyon, si Balmon ay nagpapatakbo din ng iba't ibang iligal na gawain tulad ng pagbebenta ng armas at human trafficking. Mas gusto ni Balmon na manatili sa bilangguan, dahil hindi siya magagalaw ng kanyang mga kaaway sa loob, lalo na't ang ulo ni Balmon ay may patong na nagkakahalaga ng $1,000,000. Kaya hindi katakataka na maraming mga assassin na ang nagtangka para patayin siya ngunit hindi sila nagtagumpay. Sa kabilang banda, mayroong mga bagong bilanggo na ipapasok sa bilangguan kung saan nakapiit din si Balmon. Kabilang dito ang isang preso na nagngangalang Bruno, nakulong siya dahil sa pagnanakaw at pagpatay ng pulis. Isa sa mga napatay niyang pulis ay kasamahan ni Zilong. Kaya naman nilapitan siya ni Zilong at sa sobrang galit dito ay sinuntok niya si Bruno sa tiyan. At kinutya siya nito at sinabing hindi niya kakayanin ang mga mangyayari sa kanya sa loob ng Land of Dawn Este sa kulungan. Sa ibang eksena, isang linggo bago siya nakulong, ipinapakita si Bruno at ang kanyang dalawang kaibigan na sina Clint at Moskov ay pinasok ang isang bangko para kuhanin ng mga ebidensya na nakatago sa loob ng vault nito na maaring magamit para maisiwalat ang mga iligal na gawain ng mga opisyal ng gobyerno. Lumalabas na ang ilang opisyal ng pulisya ay nagtatrabaho at sangkot sa mga operasyon ni Balmon. Matapos makuha ang pera at mga kinakailangang impormasyon, agad na tumakbo si Bruno para tumakas. Ngunit pagkatapos, si Bruno at ang kanyang dalawang kasama ay napaligiran ng mga pulis, nakipagpalitan naman sila ng putok sa mga ito. Kung saan ang dalawang kasama niya ay napabagsak ng mga rumesponding pulis. Nakatakas si Bruno at pumasok sa isang gusali, ngunit bago pa man siya umakyat sa isang hagdan ay iniwan niya ang bag na ninakaw niya sa isang sulok. Habang hinahabol siya ng mga pulis ay isa-isa niya naman itong dinesarmahan. Nang paalis na si Bruno, biglang tinutukan siya ng baril ng isang pulis, pinagbantaan siya nito at pinaharap ito sa kanya. Pagkatapos ay tinanggal ni Bruno ang kanyang maskara, ipinakita ang kanyang mukha sa pulis, at labis itong nagulat dahil si Bruno ay kilala niya at ang totoo ay isa ring alagad ng batas si Bruno. Hindi na nag-isip pa, agad na sinugod at tinulak pababa ni Bruno ang pulis, at pareho silang nahulog mula sa taas, kung saan agad na namatay ang pulis habang nakaligtas naman si Bruno. Sinadya ito ni Bruno dahil ang taong iyon ay isa sa mga pulis na sangkot sa pagpatay sa asawa niya. Pagkatapos nito, makikita ang isang lalaki na kumuha sa bag na inilagay ni Bruno sa sulok, at dinala ito sa isang babae na nagngangalang Mia, na isang media reporter. Ipinadala ito sa kanya dahil nais ni Bruno na maisiwalat ang mga ebidensyang ito sa publiko at sa korte, upang maimbestigahan ang mga taong sangkot sa mga iligal na gawain. Bumalik ang eksena sa bilangguan, kung saan ipinasok si Bruno sa isang selda kasama ang isang bilanggo na nagngangalang Xavier. Sa oras ng tanghalian, isang bilanggo na nagngangalang Paquito, na pinsan ni Balmon, ay makikitang humihingi sa isang bagong bilanggo ng pera para sa kanyang seguridad, ngunit tumanggi ito sa kanyang gusto, dahil tumanggi ang lalaki na magbigay ng pera kay Paquito, ang lalaki ay binugbog ng gang nito. Pagkatapos noon, lumapit si Paquito kay Bruno at balak din siyang kikila ng pera. Ngunit bago pa man makapagsalita si Paquito, inatake agad siya ni Bruno at pinagsusuntok ito gamit ang mga tinuro sa kanya ni FPJ, at pinatumba sila ni Bruno mag-isa. Pagkatapos ay dinampot ng mga gwardiya sina Paquito at mga tauhan nito, habang ipinagpatuloy naman ni Bruno ang kanyang masarap na tanghalian. Pagkatapos ay dinala si Bruno ng mga gwardya sa isang silid upang makipag-usap kay Balmon sa pamamagitan ng radyo at CCTV camera. Pagkatapos, binalaan ni Balmon si Bruno na huwag makialam sa kanyang negosyo sa loob ng bilangguan, at ni-remind sa kanya ang pagkamatay ng kanyang asawa na pinatay nito at ng kanyang mga tauhan,
Sinubukan niya din itong takutin, ngunit hindi pinansin ni Bruno ang banta ni Balmon. Noong gabing iyon, inatake si Bruno ng 3 bilanggo na pumasok sa kanyang selda, ngunit madali din niyang napatumba ang mga ito nang hindi man lang nagigising si Xavier. Samantala, sinubukan naman ni Mia na imbestigahan ang mga nakalap na impormasyon, at alamin ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Bruno. Kinabukasan, pumunta si Mia sa prosecutor's office para makipagkita sa attorney, gayunpaman, biglang kinailangan ng judge na dumalo sa isang mahalagang pagpupulong, kaya't sinabihan na lamang si Mia na ibigay ang file ng impormasyon sa assistant ng attorney na nagngangalang Arlette. Walang tiwala si Mia kay Arlette, kaya't sinabing babalik siya para makipagkita ng personal sa prosecutor. Ilang sandali pa ay makikitang naghihintay si Mia sa harap ng opisina ng judge para makipagkita ng personal dito, at sabihin ang tungkol sa impormasyong mayroon siya tungkol sa katiwalian ng mga opisyal ng gobyerno at mga miyembro ng pulisya. Pagkatapos nito, binisita ni Mia si Bruno sa bilangguan at sinabing iniimbestigahan na niya ang impormasyong ibinigay nito sa kanya. Pagkatapos ay hiniling ni Bruno kay Mia na mag-ingat at gamitin ng maayos ang mga impormasyon. Matapos bumalik sa kanyang selda, muling naalala ni Bruno ang mga magagandang sandali habang kasama ang kanyang asawang namatay. Kinabukasan, isang bilanggo na nagngangalang Tigrel ang lumapit kay Bruno at binalaan siyang dagdagan ang kanyang pag-iingat pagkatapos niyang saktan si Paquito. Ngunit sinabi ni Bruno na hindi siya natatakot kay Paquito kahit pa kay Balmon, at tinanong nito kung nasaan ang detention cell ni Balmon. Sinabi ni Tigrel na ito ay mahigpit at kumpidensyal, kahit na ang karamihan sa mga warden ay hindi din alam. Lumipat ang eksena sa kulungan ng mga kababaihan, kung saan tila nag-aaway ang 2 babae, dumating ang mga gwardya at pinatigil ang 2 babaeng bilanggo, kung saan, dinala ang isa sa isang lugar habang nakatakip ang ulo. Ang babae, na ang pangalan ay Leslie, ay dinala sa harap ni Balmon, kung saan naroon din si Paquito at ang iba pang mga bilanggo. Si Paquito at ang mga lalaking kasama nito ay pinaniniwalaang gumagawa ng sarili nilang diskarte sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga droga at paghingi ng pera nang hindi nalalaman ni Balmon. Samantala, dinala doon si Leslie dahil binugbog niya ang isa sa paboritong babaeng tauhan ni Balmon. Pagkatapos ay nagsagawa si Balmon ng isang paligsahan na may premyo na $10,000 para sa sinumang makakapatay kay Bruno at dalhin ang ulo nito sa harap niya. Nang marinig ito ni Tigrel, sinabi niya agad ito kay Bruno, at nang araw ding iyon, nag-umpisa ang ibang mga bilanggo na tugisin si Bruno upang manalo sa paligsahan, ngunit madali silang natalo ni Bruno dahil na rin sa tulong ni Tigrel. Sa kabilang banda, si Balmon ay nakatanggap ng tawag mula kay Attorney Johnson. Ini-report nito na ang isang babaeng reporter ay may ebidensyang hawak at impormasyon na may kaugnayan sa katiwalian ng mga opisyal ng gobyerno at mga miyembro ng pulis na konektado kay Balmon. Pagkatapos ay iniutos ni Balmon sa judge na dispatchahin ang babaeng reporter, habang si Bruno ay kanyang ipatutumba bago matapos ang araw. Samantala, habang naglalabas sa laundry area, muling inatake si Bruno, at sa pagkakataong ito, mga gwardya ng bilangguan ang nais bumugbog kay Bruno. Pagkatapos niyang pabagsakin ang mga ito ay hinarap naman ni Bruno ang isang grupo ng mga preso na sasalakayin sana siya, ngunit bago mangyari iyon, sinabi ni Bruno sa mga ito na kung ang $100,000 ay hahatiin sa bilang ng mga bilanggo na papatay sa kanya, ang bawat isa sa kanila ay makakakuha lamang ng $11,000 at hindi ito sapat katumbas ng halaga ng panganib na haharapin nila. Kaya nagbago ang isip ng mga ito at kusang umatras na lamang. Sa ibang lugar, sinabi ni Mia sa kanyang kaibigan na si Laila, ang mga natuklasan niya tungkol kay Balmon at sa mga opisyal ng gobyerno na gumagawa ng katiwalian. Samantala sa kulungan ng mga babae, pumunta si Leslie sa babaeng tauhan ni Balmon na nagngangalang Natalia, at humingi ng paumanhin sa kanya. Gayunpaman, sinadya ni Leslie na asarin si Natalia, kaya nag-away ulit sila at nagkunwaring nawala ng malay si Leslie nang bugbugin siya ni Natalia. Pagkatapos ay dinala si Leslie sa medical room para magpagamot ng kanyang mga sugat, ngunit nang makaalis na ang mga doktor at nurse ay agad na inalis ni Leslie ang kanyang pagkakaposas, at sinamantala niya ang pagkakataon at kumuha siya ng mga alkohol at ilang gamot, at inilagay niya ito sa mop bucket ni Tigrel, saka umakyat sa mga air vent para hanapin ang lokasyon ng CCTV room. Samantala, bumalik si Mia sa bilangguan upang sabihin kay Bruno ang tungkol sa massacre na ginawa ng mga tauhan ni Balmon.
Sa ibang eksena, si Leslie na nalaman na ang lokasyon ng CCTV room, ay nagmadaling bumalik upang hindi siya mahalata ng mga doktor at nurse. Ngunit sa kasamaang palad, ang nurse ay paparating na sa medical room. Mabuti na lang at dumating kaagad si Tigrel at kinuha ang atensyon ng nurse, kaya nagawang makabalik ni Leslie sa medical room nang hindi napapansin. Samantala sina Bruno at Tigrel ay nagkaroon ng pag-uusap kung saan tinanong ni Bruno si Tigrel kung gaano na siya katagal nagpapanggap bilang preso. Lumalabas na alam pala ni Bruno na hindi totoong bilanggo si Tigrel, dahil ang totoo ay isa siyang undercover agent ng FBI. Sinabi ni Tigrel na sinadya niyang magpanggap bilang isang bilanggo para ilantad ang mga tiwaling pulis at miyembro na may koneksyon kay Balmon. Si Tigrel ay nasa isang undercover mission sa loob ng 6 na buwan, at si Leslie naman ang kanyang partner. Matapos ipaliwanag ang lahat kay Bruno, ang dalawa ay biglang sinalakay ng iba pang mga bilanggo. Nagawa naman nilang pabagsakin ang mga ito, ngunit sa huli ay ikinulong si Bruno sa Bartelina. Habang si Tigrel ay dinala sa opisina ng warden na si Bane at doon ay binantaan siya nito na sa susunod ay hindi na nito masisiguro ang kanyang kaligtasan dahil ang mga tauhan ni Balmon ang kanilang nakaharap. Samantala, sinubukan muli ni Mia na makipagkita sa district attorney na si Johnson, ngunit sinabi ng assistant nito na mayroon itong importanteng mahalagang bagay na inaasikaso. Pagkatapos ay iminungkahi nito kay Mia na ibigay na lang ang impormasyong nalalaman niya sa FBI. Hindi nagtagal, binisita si Balmon ng kanyang anak, kaya lumabas siya sa kanyang selda. Pagkatapos ay sinenyasan ni Tigrel si Leslie na isagawa na ang kanilang plano habang si Balmon ay wala sa kanyang selda. Matapos magpanggap na walang malay, si Leslie ay kinuha ng isang jail guard para ipagamot. Ngunit pagkatapos, ay pinabagsak nito ang guard at palihim na pumasok si Leslie sa CCTV room. Habang si Tigrel naman ay tumungo sa control room matapos mag-disguise bilang isa sa mga prison guard. Sa pamamagitan ng mga CCTV camera, nalaman ni Leslie na malapit nang bumalik si Balmon sa kanyang selda matapos siyang bisitahin ng kanyang anak na naglabas ng sama ng loob dahil sa kanyang mga ginagawang iligal na bagay. Nang malaman ni Tigrel na pabalik na si Balmon ay agad niyang binuksan ang pinto ng solitary confinement at pinalaya si Bruno. Matapos mapabagsak ang isang guard, si Bruno ay sinabihan ni Tigrel na sila ni Leslie ay tutulungan siya na makarating sa lugar ni Balmon. Agad namang nagbalat kayo si Bruno bilang isa sa mga gwardya ng bilangguan at sinunod ang mga direksyon mula kina Tigrel at Leslie. Ngunit hindi nagtagal, nalaman ni Warden Bane at ilang mga prison guard na may nakapasok sa CCTV room, nagmadali namang lumabas doon si Leslie sa pamamagitan ng ventilation duct. At dahil wala ng oras at malapit nang makabalik si Balmon sa kanyang selda, binuksan agad ni Tigrel ang lahat ng pinto sa bilangguan, na nagdulot ng kaguluhan. Isang matinding riot ang naganap nang dumagsa ang mga bilanggo upang salakayin ang mga gwardya. Samantala, desperado na si Zilong at nais nang makaalis ngunit hinarang siya ni Bruno at itinulak ito sa isang grupo ng mga bilanggo na agad na kumuyog kay Zilong. Naging abala rin sina Tigrel at Leslie sa pag-atake sa mga kalaban, at nang subukan ni Bruno na hulihin si Balmon, pinigilan naman siya ni Paquito, dahilan upang magsimula muli silang mag-away nito. Nagawa ni Paquito na saksakin ang kutsilyo si Bruno sa tiyan, ngunit nagawa pa rin siyang talunin ni Bruno. Samantala, sa ibang eksena, lumalabas na nakipagsabuatan si Leila sa judge at naatasang patayin si Mia at sirain ang impormasyon ng babae. Muntik nang mapatay ni Leila si Mia, bago tuluyang dumating ang isang agent ng FBI at iniligtas si Mia, na walang iba kundi si Arlette. Lumalabas na si Arlette ay undercover pala bilang isang empleyado ng prosecutor para malaman ang katiwalian na ginagawa ng district attorney na si Johnson at iba pang opisyal ng gobyerno. Balik sa bilangguan, nang mapabagsak ni Tigrel si Warden Bane at ang iba pang mga gwardya, sa wakas ay nahanap na ni Bruno si Balmon, kung saan naglaban ang dalawa kamao laban sa kamao. Nang mapabagsak si Bruno at manghina, muling naalala nito ang kanyang yumaong asawa, dahilan upang bumangon muli ito, at sa wakas ay nagawa nitong pabagsakin si Balmon at ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang asawa. Di nagtagal, dumating ang SWAT team sa bilangguan at nagawang isecure ang sitwasyon. Muling nagkita sina Tigrel at Bruno at ipinakilala si Leslie dito. Sinabi rin ni Tigrel na gusto siyang pasalamatan ng kanyang amo sa pagtulong sa pagpuksa sa gang ni Balmon sa loob at labas ng kulungan.
Nagpasalamat din si Bruno sa kanilang dalawa sa pagtulong sa kanya na makapaghiganti. Samantala, ang lahat ng mga opisyal ng gobyerno gayon din ang mga miyembro ng puwersa ng pulisya na napatunayang corrupt at nakipagtulungan kay Balmon ay inaresto ng FBI. Nagtapos ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita kay Bruno at Tigrel na magkasama, na-promote si Bruno bilang FBI agent at naging kapartner ni Tigrel. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.